Magre-retiro na lang doon si Calvin Abueva kaya pinabayaan na lang ng Converge management. Actually, hindi rin naman nagustuhan ng Converge itong mga ganitong pinapakita ni Calvin. Naintindihan din naman nila na si Calvin, physical player. Pero maging sila, aminado na hindi na rin tama ang ginagawa niya. Si Calvin, going 39 na kaya reasonable na rin kung magre-retiro na lang to. Recently, ang daming mga former PBA players na nagre-react tungkol sa ginawa ni Calvin kay Xavier Lucero. Bagamat nilinaw ni Lucero na hindi naman siya nasaktan, parang isa din tong paraan ni Lucero para ipagtanggol ang former best friend ni Calvin sa Magnolia. Ayon sa Converge management, minsan na rin sumagi sa isip ni Calvin na magre-retiro na lang kasi hindi rin naman daw siya magtatagal sa kanila. Kung di ako nagkakamali, next year na ata itong mag-expire. Wala ring sinabi ang management na ire-renew nila to kasi nagpapabata naman sila ng core. In the first place, hindi naman talaga nila planong kunin si Calvin. Pero dahil malapit si Calvin kay Delta, kaya nag-reach out to sa Converge at humingi ng pabor. Mas malaki raw kasing sasahurin ni Calvin sa Converge kaysa sa Titan. Pero in fairness, mas magandang performance sa Titan Ultra kaysa Converge. Ibang-iba na ngayon si Calvin, hindi na niya kayang sumabay sa scoring. O sa physicality, oo naman. Pero nung nailipat na siya sa young team, 3 points per game na lang naabot niya. Kaya kung magre-retiro na si Calvin, di na rin masama. At wala na siyang dapat patunayan. May mga pagkakataon din naman na gusto ng mga taong isang physical player na gaya ni Calvin. Ito din ang dahilan kaya kinuha siya ng Magnolia. Nakakahawa ang presensya na. Nakaka-aggressive kesyo habang nagkakaedad na wala din yung shooting niya. Kung may mga taong nagugustuhan ng playing time niya, mas marami naman ang may ayaw sa kanya. Nukol nga pala sa kanya posibleng matatanggap na parusa sa PBA, hanggang ngayon, ini-evaluate pa ang pangyayari. Base sa aming narinig, mukhang may extra fine tong elbow niya kay Lucero. Pero si Lucero wala din ng mga reklamo tungkol sa elbow na yon. Pero F2 na po ang binigay sa kanya. Pero kung meron mang mas mabigat, abay mas mabuti na nga siguro na magretiro na. Wala ka na nga asahan kay Calvin na magbabago pa. Si Calvin ay si Calvin. Mas nagagalit siya kung hindi mo papatulan kasi ang gusto niya bumigay ka sa iyong konsentrasyon at masira ang laro. Para sa inyong mga quiz, kulang pa bang parusa na binigay ng PBA sa kanya? At mas mainam na lang ba na magretiro na siya? Chot Reyes pinagalitan ng mga players dahil bakit daw sobra-sobra ang pagkamaalat nila. Ayon sa kanya, ang TNT daw ay binubuo ng mga shooters na hindi kayang mag-shoot. May mga pagkakataon naman talaga na off night ang mga players pero kapansin-pansin din na may mga players sa TNT na mas madalas mag-off night kaysa tumulong. Gaya na lamang ni Calvin Oftana na bumaba ang 3-point field goals dahil nga sa kaka-off night umano. Pero kapag umandar naman ang pulso niya, siya din ang bumubuhat. After ng game nila sa Converge, agad daw nilang pinulong lahat ng mga players para pagsabihan. Mukhang sobra-sobra na raw kasing kaalatan tapos halos silang lahat pa para malamya din sila ng laban kumpara mo sa Converge. Nagutom sa panalo kaya tinalo sila ng Converge sa aggressiveness. Galit na galit umano si Coach Shot at nagwawala sa dugout at parang di raw tumatanggap na natalo sila sa team na 3 pala ang panalo. Tapos nandun pa si Mikey sa kabila. Partida din yung import nila, hindi pa mamaw kahit nakapag-NBA. Sa ngayon, bubugbugin na lang daw ni Delta Pineda ang locals at magtsatsaga kay Kyler Kelly. Sa pagkakatalong to, parang di mo naman masasabi na sinasadya kasi ang TNT ngayon nasa top 4. Going twice to beat ang gusto nila at meron naman silang 4 hanggang 5 games na natitira. Plus, nasa quotient system tayo kaya sana walang sasayangin yung pagkakataon ng TNT. Pinaka-exciting part dyan, kapag ang TNT umangat sa ikatlo or pangalawang standings, posibleng makakalaban nila SMB or Magnolia. Yun ay kung magtutuloy-tuloy ang panalo ng Phoenix. Ang possible na senaryo kasi dyan, Ross versus Mags or SMB or TNT versus Mags or SMB or Phoenix. Ilang games na lang ang natitira kaya medyo tanaw mo na ang pwedeng gawin ng mga teams para malaman kung sinong iiwasan at kung sinong kakalabanin paparating ng playoffs. Kaya si Coach Chot nagwawala na rin. Maaari nyo ba i-comment sa baba kung ano-ano ang possible na makakalaban ng bawat teams?